withdraw lang po ako sa sa RCBC. Kasi nga, yun mga ka-business, magbabayad tayo ngayon ng motor. Kasi, yan ako sa inyo mga ka-business. Kasi nga, text na ng text, tawag na ng tawag yung, tawag dito, yung BMI or Bank of Makati. Kasi itong motor namin mga ka-business is, bayad na siya sa bangko. Inana na siya, no? Bayad na siya sa bangko. Ngayon, nag-text po mga, anong oras ba to? Madaling araw to eh. Alas 12 ng madaling araw. Sabi niya, from BMI Finance, magandang gabi. Parang galit na galit pa, Ang BMI Finance Corporation ay humihingi ng paliwanag sa hindi ninyo pagbabayad sa hulugang utang at hindi pagpansin sa mga paalala na ibinigay sa inyo. Kayo rin po ay hindi tumutupad sa promissory note kontrata na pinirmahan nyo sa aming bangko. Kayo po ay binibigyan namin hanggang bukas, May 28, ngayon po yun, 2026, upang matugunan ang problemang ito. Ang hindi pagpansin sa pagtawag na ito ay bagay na ipag-aayos natin sa tanggapan ng barangay. Ito po ay parte ng aksyong legal ng aming opisina, kaalinsabay ng inyong nilagdaang kontrata. Kami po ay umasa sa inyong pabilisang tugon. So, nireplyan ko siya kaninang umaga mga kapis, mga alas 7. Tapos, nag-reply siya ulit. Naging ako pasensya mga kabisnes kasi syempre nga na-delay. So sabi niya, pasuyin po ng payment ngayon kahit yung buwan naman na yun. So ngayon, bayaran ka namin. Bayaran na. Magbabayad kami ngayon mga kabisnes ng po siya, yung month of April. Kasi nga, may nagkaloob po ng pagmamahal mga kabisnes na para pangbayad daw po namin ng isang buwan sa motor namin. So yun po si Ma'am May June. Thank you so much po, Ma'am May June. Binanggit ko na rin po yan kay ate na yun nga, may nagpadala sa amin ng pambayad. Binanggit ko po yan mga kabisnes para tayo, transparent. Siyempre, para transparent tayo. So, okay yung ganon, maging honest tayo. Oo. Ano mo, trade. So ngayon, magbabayad tayo. Bayaran natin yung isang buwan natin mga kabisnes para hindi mahatak yung ating motor at hindi tayo mapabarangay. Sana all! Mapabarangay. Charot lang. So yan. Si Bay muna. Bigay ko muna kay Bay itong mga kabisnes. Ating camera. Dahil tayo ay magbabayad muna. I'll pay po muna mga kabisnes. May hawak-hawak pa. Bayad tayo kapag mabarangay tayo. Plan sa motor trade ng Barandeng. Mga business. Halika ko kasi may sounds. Business mo ba? Sa ibang na lang kami branch. Napakasungit nung dito. Sarap sa paking. Manager? Parang manager. Ay mo, ano tawag dun? Sungit. Nakakainis. Akin na yung helmet ko. Nakakainis. Ayaw pa din Branch ng Barandeng. Branch ng Maranding. Akin na. Yan mo yung ko helmet ko. Napababayaran. Dami pang tanong. Nakakainis. Meron na nga yung binayaran na ayaw pang daming arte. Yan nyo na mga ka-business. Mag na lang tayo sa ibang branch na lang tayo magbayad. Dito sa akin. Kasi nakaka-irita. Masyado OA. Masyadong OA mga ka-business. Kasi meron ako pinicturean kasi na yun yung payment slip na lagi kong binabayaran doon. Sabi niya, hindi po pwede yan, ayoko. Di ayaw niya talaga. Ayaw niyang yun mga ka-business. Ayaw niya. Bagal na ito Kaya hanap na kami ng ibang motor trade na medyo maayos makipag-usap. Mas maayos makipag-usap. Hawakan mo nga saglit pa. Tagal pa naman yan eh.
Maranding ng motor trade. Andiyan na nga, pinakita yung resibo. Dami pang tanog. Pinapatawagan niya kasi yung ano, yung sa BMI, hindi nga sumasagot. Ilan ito patawag? Hindi po sumasagot eh, kaya wala rin akong ano, makaka-business. Kaya lang, yun nga, yung babae. Sabi kasi nung lalaki, ma'am, i-process mo na. Sabi nung lalaki, sabi niya, yun, gano'n-gano'n pa siya. Tapos sabi niya, pumila ka po doon habang tumatawag ka. Nakakabwisit. Kasi alam niyo mga ka-business, kahit sa ibang branch kami nagbabayad, kasi nagbabayad kami sa Bagumbong. Kasi di ba Hilltrees namin kinuha yon, so Bagumbong kami nagbabayad. Hindi ganyan yung asta ng mga ano nila, staff nila, hindi ganyan yung asta. Totoo lang. Yung dyan, masungit na wala sa lugar. Babayad na nga ni. Tapos sila pa yung may gano'n. Alam niyo yung mga business magkakagagyan. Hindi naman maganda na ganun sila mag-ano sa customer. Diba? Shout out din sa motor trade, ano, Marante. Yung babae ko na nag-ano ng cashier nila. Ma'am, ang tawag eh. So, mataas siguro posisyon. Wala ka sa mood. Huwag mo itama yung mga kliyente. Huwag mo itama yung ano. Kasi, maayos akong nakipag-usap. Tapos, mismo rin naman ang sa Bagumbong ang nagsabi na pwede ka rin kahit saan branch magbayad. Nabasa ko rin saan na kahit saan ka talaga pwede kang magbayad sa motor trade. Sa akin, ikaw nakausap namin sa ano, malayo din yun eh. Di ba kayo sa kausap natin sa Philippines natin. Kaya kami sa Bagumbong nagbabayad. Kasi sabi na sa amin, kahit naman sa branch kayo, pwede kayo magbayad yan eh. Kaya na nandito kami sa Philippines, syempre, hindi kami dapat magbayad. Kaya lang, kung gano'n nasusulitan ka, parang inaano ka, ay, maayos yun eh. Ano kasi dapat maayos na mataas yung posisyon mo. Eh, ganyan-ganyan, wala ganyan na lang. Sana pala pinag eh. Di ko ba alam, sabi ko sana, di ko ba alam na dahil sa pagbablog namin maraming motor na nakas? Hindi alam na ano ba? Pero pareho pa rin tutok eh. Ano na tayo sa ano mga business? Ay kapatagan. Balikan namin kayo mga business. So po mga business, dito nakapagbayad tayo. Ito sa branch ng Kapatagan. Ano? Thank you so much po, Ma'am May June, sa inyong pinadala. Ito na po, Ma'am. Pakita ko lang mga kabisnes. Nagbayad na po ako ng motor. Ayan. Resibo, pati insurance. Huwag mo yung ano kasi hindi man po pwede maano Oh. masyado pa. Kailangan mo rin siyang i-blurred eh. Ikita kasi ang ano. Ayan po. Tsaka, Nakapagbayad na po kami mga kabisnes. andito, ang branch ng Kapatagan, napaka-bayad, di kagaya ng branch ng Maranding. Shoutout sa'yo ma'am, kung sino ka man. Dapat hindi ganyan. Mainit ulo mo, kung mainit ulo mo ma'am, wag mo kami idamay. Napaka-accommodating nung ano nila dito mga kabisnes. Yung staff nila dito, napaka-accommodating. Doon sa Maranding. Tama tayo dito. Dito tayo. Dili ay doon, no? Ma'am, ganun mo punta Dalana. Dili na eh. Tara, ang dalan, no? Palabas. Asa balik ka pa dulong? Ma'am, dito. Padulong dito Maranding, oh. Ma'am, dito tulog. Kapatagan. Dili, amot unsa na siya nga kuan. Basta di na mo tara, oh. Tara kita sa Jollibee, oh. Makalsada dira, oh. Kapatagan. Asa balik ka naman dito ka padulong? Dili na mauwi. Nakalimot ko kung saan ang lugar pa punta diya.
kasi kanina is, alam mo yung pabagsak siya magsalita mga kabisnes. Pabagsak yung ano niya sa amin. Kaya talagang nabwisit ako, sabi ko talaga dun sa ano nila, isang staff na lalaki. Sabi ko, sungit naman ang ano nyo. Lumabas ako, sabi ko kay Bay, sa ibang branch na lang kami sa ibang branch na lang kami magbayad. Which is dito, pangalawang beses na daw po yan mga kabisnes. Sabi ng pangalawang beses na daw yan may ganyang issue ang sa Maranding na motor trade. Na nagsungit nga rin daw, masungit. So dito daw nagbayad sa Kapatagan. Imagine niyo, dapat sabi nga nung staff nila dito sa Kapatagan, hindi daw dapat ganun kasi customer nga. Bawal daw 'yun, yung ganun. Eh bakit kasi ganun? Nagsungit yung babae, 'di ba? Maayos sana makipag-usap naman, pasensya na, ganyan kay hindi namin ma-receive kasi ganito, kulang ng ganyan, ganun. Sa kanila ni-receive nila mga kabis kasi may resibo naman. Naipakita ko naman yung resibo. Kaya lang talagang, ewan ko dun sa babae. Hawakan mo, kikuha ko lang pera. 188? Bahay, nag-ano lang tayo mga kabisnes. Pag-gasolina lang tayo. Diba, wala namang problema yun eh. Ano nga eh, nakakatuwa yung mga ano nila nung pa-stock nila dun, no? Kuhanin mo na yung sukli. Nakakatuwa pa naman yung stock nila dun, mga ka-business. Barya-barya lang sa atin mga business. Baya-baya lang sa umaga. Wala eh. Ito tayo kayo kapili. Nang? Maghanap tayo. Matagal eh. Okay, huwag ka dyan dumaan dito ka. Hindi mo mang traffic pa to. Adit na lang sa Maranding. Maranding? Okay. Yan. So, ngayon, ganoon muna kami mga ka-business. Ikot-ikot muna. Magpasyal din ulit ng Kapatagan. Para natin mga business din na sa Kapatagan. Yes. Okay, saan labas natin dito? Ngayon lang ako naka-encounter ng mga ka-business. Ngayon lang ako naka-encounter ng alam mo yun, yung Kaya yung bridge pala rito eh. Yung bridge. Ngayon lang ako naka-encounter ng staff na ganun sa motor trade. Kasi lahat ng naanuhan namin na motor trade, maaayos po makipag-usap. Pilatan ka. Usap ka pang, uy! Ayun na kasi preno nito. Business, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayun, ayun nga, yung napanood nyo naman ngayon, ayan, autohan lang natin mga kabis. Kasi mga wala, kaya ganito yung ginagawa ko pagkatap, nag-outro na lang ako dito sa mga ka-business. Kasi nga, tawag dito. Wala kasi mga outro yung mga vlog na yan. Kaya ayan, ina-outrohan ko na lang pagdating dito sa bahay. Yung vlog na yan mga ka-business. Ay, by the way, ano po yung may nabasa kasi akong comment na parang iba daw yung boses ko. Hindi po, gusto ko lang po sa inyo. Hindi po kami gumagamit ng AI, no? Kasi ang AI po is bawal kay YouTube. Maaring magkaroon ng problema if mag-use tayo ng AI sa video. Okay lang siguro picture, pero yung video hindi siya advisable mga kabisnes kung di ako nagkakamali. So anyways, ayun nga po, pagpasensya nyo na mga ka-business kung yung vlog namin is pareho kami nagalit, tibay, kasi nga yan nga po yung pagbabayad kasi namin. Ang nangyari kasi ng mga business nung pagdating ko doon, maayos naman ako nagtanong doon sa tapos sabi sa akin nung una, nung lalaki, sabi niya, ma'am, mag-payment po ba kayo? Sabi ko, opo. Sabi niya, doon na lang po. So pumunta ako doon, tapos sabi nung babae, yun nga, yung masungit, sabi niya, may ka na ba? May yung fill upan? Sabi ko, wala pa po. Hindi siya. Sabi niya,
Humingi ka doon. Ano na siya, simula pa lang, ano na siya magsalita, yung nakasimangot na, basta nagsungit, in short, nagsusungit na siya. Tapos basta yung boses niya pabagsak yung magsalita. Tapos nung lumapit ako dun sa lalaki, humingi ako ng, ano sa kanya, yung fill upan. Nag-ano na naman siya, yung lalaki okay siya mga ka-business. Tapos, yung nga, yung fill upan, sabi niya sa akin, may resibo ba, ganyan ba, kung magkano, kasi baka daw magkamali sa payment. So, yun, ibinigay ko sa kanya kasi may picture naman ako nung resibo at may picture din ako nung yung fini-fill upan ko doon sa pag tuwing nagbabayad ako. Tsaka mayroon din account number. Tapos sabi niya, ay ma'am, hindi po kasi namin talaga, kailangan talaga namin yung resibo. Sabi ko, resibo naman po yan kuya. Sabi ko sa kanya, sabi niya, opo, sabi niya, kasi baka daw magkamali ng account number ko. Kuya, i-compare mo yung resibo dun sa pinifill upan ko. Pareho lang ng account number yan, sabi niya. Tapos lumapit yung babae, sabi nung ma'am, ano nyo na lang po ito, i-receive, i-in nyo na po, sabi niya. Tapos saka siya nagsalita, sabi niya, ayoko nga, baka magkamali pa yan, ganyan siya, ang dami niya nang sinasabi. Tapos sabi ng lalaki, ma'am, may number po ba kayo nung ano? Sabi ko, opo, meron po. Sabi niya, pakitawagan na lang po. Maayos po yung lalaki nakipag-usap mga kabisnes, maayos po yung staff nila na lalaki. Tapos, tatawagan ko yung BMI, ayaw po kasi sumagot mga kabisnes, hindi po talaga siya sumasagot. Tapos, kasi syempre nakaupo ako din, nagtatawag ako noon sa BMI. Sabi ba naman ng babae, pumila ka po doon, doon ka na lang po pumila habang nantay mo yung tawag. Sabi niya ganun, sabi ko, ano ba naman klaseng staff? Kung maayos ka talaga na dapat maayos ka makipag-usap sa customer kasi hindi naman din ako nagsungit or what. Nung umarap ako, maayos naman yung mood ko, maayos din naman yung pakikipag-usap ko, maano nga ako kasi ayan na, magbabayad nga kami. Ganyan. Tapos, ganun yung niya, para bang hindi ka ba marunong rumispeto sa customer? Baka lang ako nakakalimot baga na customer yan eh. So, sabi nga nila, may kasabihan niya, customer is always right. Pero, hindi naman din ako nagsasabi na tama ako. Pero tama talaga ako, promise. Tama ako sa puntong yun ha. Hindi ko sinasabi sa lahat, applicable siya sa lahat ng Pero yung time na yun kasi, tama ako doon sa pag ko mga kabisnes. Dahil maayos naman kasi ako humarap. Tapos, ayun na, tumayo na lang ako. Sabi ko dun sa isang staff, sabi ko dun sa lalaki na staff, sungit naman ang nyo, di ba lang maayos makipag-usap, sabi ko sa kanya. Kung ayaw okay lang naman maayos lang sana magsalita. Tapos sabay labas na ako, tapos tinawag ko si Bay, sabi ko, pang, doon lang tayo sa ibang branch, paghanap doon lang tayo ng ibang branch. Nakakainis, sabi ko, nakakairita, sarap sa pakin, gumanon pa talaga ako kasi nabuisit talaga ako mga kabisnes na kailangan mong magsungit. Tapos pagdating namin doon sa Kapatagan branch, yung mga staff nila doon sobrang ayos makipag-usap. Hello po ma'am, ganun, napaka-accommodating nila mga kabisnes. Tapos ayun nga, sabi din ng isang staff nila doon sa Kapatagan na, at sa Maranding branch po ba kayo ma'am nagbayad? Sabi ko, opo. Sabi niya, ay marami po talaga nagrereklamo dyan. Pangalawa po yata kayo na nagpunta rito sa amin na doon din nagbabayad sana sa Maranding branch, pero dito na lang po kasi na sinusungitan daw. O diba? So ibig sabihin, may something talaga sa staff nila. May talaga yung staff ng Maranding branch nila, 'di ba? Kasi kung yung taong yun na doon nagbabayad sa Maranding, yung taga Maranding man yun, bakit kailangang sadyain pang pumunta ng Kapatagan branch para doon magbayad? Kasi nga, dahil sa ugali nung nila staff, di ko alam siya mga kabisnes kung cashier ba siya or kasi nung magbabayad sana ako, siya nung nandoon, siya yung kakaharapin ko sana. So, ibig sabihin, baka cashier nga yun. So, mali pa rin talaga kasi sa ilang beses ko na rin nagbayad ng may times na medyo mainit yung ulo ng ibang staff, pero hindi nila sinusungitan or, alam mo yung babagsakan ng boses or pakikipag-usap yung customer. Kasi nga, customer yan, kahit ano pang gawin yan, or kahit ano pang maging problema, maayos ka pa rin dapat na makipag-usap. Yun lang naman. Tapos,
yun nga, yung sa Kapatagan branch, sila pa mismo ang tumatawag sa BMI. Hindi niya sa akin yung number na, ma'am, ano po, tawagan po natin, ganyan. Dalawang number binigay ko kasi dalawang number po kasi ang nagte-text sa akin nung na tumatawag na taga Bank of Makati. Ang BMI po is Bank of Makati. Kasi yun nga, yung motor kasi pagka kumuha ka kasi ng motor sa motor trade, bank, ikakash po yan ni bank at doon ka na magbabayad kay bank, hindi na po kay motor trade. Yun, tapos yun, tinatawagan niya, hindi nga po talaga sumasagot. So sabi niya, sige po, ano ko na lang po ito, mayroon namang resibo, mayroon namang ano. Inano niya po, pinayagan niya po na ano, sabi niya, kahit na, totoo naman po yun na kahit saan po kayo magbayad sa motor trade, kahit sa ang branch po yan sa buong Pilipinas, wala pong problema. I-accept po talaga namin yan. So in-accept niya mga ka-business, inano niya, tapos hiningi niya lang sa akin yung Facebook account ko, Messenger, dapat ganun, 'di ba? So, sabi niya, ma'am, i-send mo na lang sa akin yung account number, ganyan ganun, kay para kung may problema daw, at least magko-contact na lang kami. Oh, dapat ganun. Hindi yung susungitan ka, ayawan ka na, ano, wala man sanang problema kung aayaw ka, kung maayos naman yung um, pag pagpapaliwanag sa'yo, kaya lang hindi kasi. Kaya ayan, pasensya nyo na mga kabisnes, medyo uminit yung ulo ko. Namin ni Bay talaga nung time na yan kasi as in, para bang tingin niya sa customer is ano ba, minamaliit mo ba kami? Ano bang problema mo? Kung mainit man yung ulo mo. Diba kung mainit naman yung ulo mo, huwag mong dalhin sa trabaho kasi trabaho yan eh. So, ang ano ko doon, mga ka-business, may nag-advise sa akin na i-report yung ganun kasi totoo naman yun. Pagka ganun kasi mga ka-business, makakasira naman talaga yun sa company. Kasi under siya ng motor trade, samantalang yung motor trade naman talaga kahit dun sa Bagongbong or sa Hillcrest, maayos po yung staff nila at nakikita nyo naman, napapanood sa vlog namin kung gaano sila kaayos makipag-usap sa amin, makipag-transact, ganun. Kasi di ba nga kumuha nga ng motor sila kuya, basta maayos mga ka-business. Dito lang talaga ako naka-encounter ng staff na ganun yung pag-uugali. So, ayan, pagpasensyahan nyo na mga ka-business namin, minamahal, kung ganun man yun. Kung ganito man yung napanood yung vlog na mainit. Uminit yung ulo. Diba? Pero ayan, anyways, yun nga, salamat din po kay Ma'am May June kasi yun, nakapagbayad po kami ng 1 buwan. At, ayan, wait lang mga ka-business. Kaya ayun, thank you so much kay Ma'am May June. Ito naman yung ano, na-send ko na rin kasi yan, nagte-text sa akin yung BMI. So far naman, sana ba yun? Yun. Ayan, pinapasend niya sa akin yung resibo. Ayan, isinend ko na po yung resibo din doon sa ano. Taga BMI po ito mga ka-business. So, at least maayos na at hindi na maano yung motor, hindi na siya mahatak kasi nakapagbayad ng 1 month. Yun naman na importante doon mga ka-business, at least nabayaran yung 1 buwan. Talaga ngayon lang nagkaroon ng first time lang din namin na late na ano siya, na 2 buwan ba. Ganun kasi syempre napagastos din dito, 'di ba? So, anyways, okay na po yun mga ka-business. At least nakapag-payment tayo ng 1 buwan. Yung 1 buwan na lang din ulit ang bubunuin natin. Hindi, magiging 2 buwan ulit yan by June. Pero okay lang yan basta, ang importante. Kahit isang buwan lang, kahit may ano na siya penalty, okay lang po. At least nakakaano na tayo. Hindi na ako masyadong mag-aalala patungkol dyan sa motor. At saka isa pa pala, yun nga, marami pa akong nabasang comment nung sa gumagawa ng tinapay. Unang-una po mga ka-business, yung paggawa ng tinapay, no, yung katulad ng ginagawa nila, hindi po pwedeng mag-gloves yun. Hindi ka po pwedeng gumamit ng gloves pagka gumagawa ka ng tinapay. No? Bakit? Kasi madulas po yun. At saka ang hirap po nang mag-gloves ka na kahit saan ka pong bakery talaga wala ka, except na lang kung cake ang gagawin mo. Kasi kung cake, talagang mag-gloves ka kasi pagka yun nga, maglalagay ng ingredients, mag-gloves ka. Pero sa tinapay po, hindi po pwede yun. Didikit po yan sa plastic or sa mismong gloves. Hindi po pwede yun. Sa pag-re-repack naman po, hindi rin po pwedeng gumamit ng plastic or gloves.
sa pagre-repack ng tinapay. Except po kung ang gamit namin is sealer. Hindi po sealer ang ginagamit namin, kundi tinatali po namin. At ang hirap po nun pag naka-plastic. Hirap nga ako kasi mahaba yung kuko ko. At saka pagka naka-plastic po, may dudulas po yun. Hindi mo po maisasara yung yung tinapay pagka ganun. Sana kami po ang mas nakakaalam, no. Kami po ang mas nakakaalam ng mga dapat dyan. Dahil matagal na panahon din po kaming nag-bakery. Simula pa lang kinder po ako. Simula pa lang kinder hanggang ngayon, yan ang negosyo ng papa ko. No? Kasi yung iba parang, bakit hindi kayo nag-gloves, ganyan, ganun. Saan ka nakakita ng nagre-repack ka na, magre-repack ka kung yung gagamitin mo sealer, pwede ka talagang kasi hindi mo siya itatali eh. Hindi mo siya gagamitan ng tali. Pwede mo yung pwede yung naka-gloves ka pagka ganun. Or gumagamit ka ng plastic, pwede yun. Ano yung gagawin ko? Imbis na nagmamadali kami, kaya nga kami nagtutulungan sa kasi may delivery nung time na yan eh. Yung sa vlog na yan. Tapos, kung gagamit pa ako ng plastic, tatanggalin ko ulit yung plastic, tapos, tsaka ako itatali, tapos isusuot ko na naman, tapos magagano naman ako. Ang nun mga ka-business, 'di ba? Sana maintindihan niyo. Hindi naman sa ko, pero sana alam po namin yung ginagawa namin kasi matagal na po kami may bakery. 'Yun. Hindi ko lang kasi yung iba naman maayos naman po yung pagkakakomento nila. Yes, walang problema doon. Pero yung iba medyo offended yung way of comment nila. Yung iba naiintindihan ko pa na June, hindi ako, sana gumamit ng gloves. Yes po, no problem po doon. Pero wag naman sana yung, parang nakaka-offend. Yan, tulad yan, ba't hindi kayo gumagamit ng gloves, ganyan, habang gumagawa ng tinapay. Diyos me, yung Marimar, saan ka pa? Saan lupalop ka makakakita ng gumagawang tinapay na nag-gloves? Diba? Ang tagal na namin Diyos ko. Tsaka, dati nga, nung meron pa talaga kaming bakery, kasi ang bakery noon talaga, nung may pwesto pa kami, na, kasi tindahan talaga siya, isang pwestuhan talaga siya. Kasi ang bakery namin dati sa Baroy is, variety bake shop and, variety bake shop and refreshment. Tapos naging quality bake shop, yon. Siya sa sanitary, approve siya sa sanitary inspection. Kasi yun may business permit yun noon eh. Na sanitary permit talaga. Tapos ngayon naman ang sa dito is barangay permit lang naman ang kailangan. So yun, lang naman siya, approve naman siya mga ka-business eh. Hindi naman basta-basta i-approve yan kung may something, di ba? So ayun lang. Gusto ko lang sa inyo, i-share. Kasi minsan may mga words talaga na offended, pero intindihin na lang din, may times din na na parang naiirita ako, lalo na pagka nung mga nakaraang araw din is medyo stress tayo sa kakaisip ng kung ganyan, diba, nabanggit ko na din. So parang din yung utak ko talaga, ay mabilis mairita, which is sana maintindihan nyo rin mga kabisnes namin minamahal. So pa ba dagdag? Ayun, sa 4 po yung alis namin. At yes po, kasama po ako. It's a prank mga ka-business. Dun sa mga na-prank, it's a prank. Yes po, kasama na po ako. At yes po, maganda nga, nag-search ako sa sa YouTube. Ang ganda nga ng tourist class na na parang cabin ba tawag dun, or bank tourist class siya na maganda nga po siya kasi aircon po. Baka sabihin nyo nag-iinarte ako, hindi kasi kung ako pa pipiliin, doon lang ako sa pinakamura sana, kaya lang no choice man kasi last 3 slots yun nung sa date na yun. Ang next date na sana nun is June 11. So hindi naman po pwede mag June 11 pa ako kasi may pasukan sila kuy-kuy. Pero ang gusto ko sana talaga is yung okay lang yun kahit maraming tao, kasi sanay naman tayo sa ganyan wala namang doon. Kaya lang syempre
wala man akong choice kasi last 3 slots talaga yun nung barko at yun na lang talaga ang available. So sabi ko sige, go na lang. Pero at least mga kabisnes siguro ang ano niya lang is mga nasa 500 ang ano, sayang nga sayang 1.5 din sana yun yung kaibahan ng price nila, sayang. Pero at least ang importante makakauwi tayo ng safe, ay makakabalik tayo ng safe, di ba? At saka basta yun yun siya mga kabisnes. So salamat po sa lahat po ng mga nagpaabot ng pagmamahal, syempre, di ba? Thank you po, kasi hindi rin naman madali talaga yung ganun sanang desisyon namin. Pero at least nalagpasan natin mga kabisnes. So ayun, hanggang dito na lang po mga kabisnes yung simple vlog natin na to. Iano ko na to kasi para makaagang ma-edit. No, so thank you so much po, and we love you all mga kabisnes. God bless us all po. Please support po Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, Editor Daryl Official, syempre channel ng mga kagwangs mga kabisnes. Please po, supportahan natin. At again, salamat po sa lahat ng viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa amin, at sa lahat ng sponsors din po. Thank you so much po sa inyong lahat. Shoutout po Tita Ninang, Tita V, ayun, shoutout po sa inyo, kay Nanay Rose, Nanay Vicky, Ate Josephine, Tita Ann Pinheiro, ayan, shoutout po sa inyo. Ma'am May June, shoutout po sa buong Kabisnes family, shoutout sa inyong lahat. No, at basta sa lahat-lahat po na Ninang Marlene, Ninang Helen, ayun, shoutout po sa inyo. Thank you so much po, Ma'am Ivy. Sino pa ba? Lahat na. Hindi ko na kayo maisa-isa. Ma'am Rowena, Ma'am Eleanor, ayun. Hindi ko na po kayo maisa-isa, pero maraming salamat po from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. No, God bless us all mga kabisnes. Basta birabanat lang tayo palagi, no? I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they build can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond